day that you allow us to dwell in your presence, O Lord. Thank you, Holy Spirit, Lord. Sikati makiada ka kami. Speak to us through your word, God. Even right now, Lord, as we prepare our hearts, even our mind, now that we are tulungan mo about sa amin, God, for us to understand your word, understand the plan in our lives, God. Lord, we thank you and we believe, God, that ikaw, Panginoon Diyos, na patuloy na mauna at manahan sa amin sa oras na ito. As we gather in this place, God, to worship you, to praise you, Lord. We thank you, Lord, for everything, even as we sit down and listen to your word, God. Always keep us, Lord, safe, and not only in this place, God, but even in our mind, Lord. Even walang magawa ang kaaway, God, to distract us, Lord. And we thank you, Lord, for your presence this morning. This we ask in Jesus' name. Amen. Hallelujah. May sugat na yan. Praise the Lord. Praise the Lord. So, this morning talaga maraming nakaka-distract. Pero sa biyahe pa lang, pero patuloy pa rin tayo. Kahit maraming distraction, mga kapatid, hindi po dapat natin i-allow na mas ma-distract tayo pagdating sa pagsisindi sa Panginoon. Amen po ba? So, alam po ninyo na bilang parte ng pamilya nito, kung narinig po natin itong history ng family nito, alam niyo po na makikita po natin kung paano binibless ng pamilya, spiritual family, not even as a church, but I know and I believe even as individual. Alam po natin na ito yung tayong mga kapatid na hayaan natin ng Panginoong Diyos ang patuloy na maging sentro ng ating pagsisilbi. Amen po ba? Kasi darating yung time, mga kapatid, hindi po natin alam, hindi po natin masasabi kung kailan ang expiration natin. Expiration, it means kung hanggang saan ang buhay natin. But magpasalamat tayo sa Panginoon dahil bago man dumating ang expiration na yun, is nakilala natin siya. Amen po ba? Amen. Kaya bilang mga Kristiyano, mananampalataya sa Panginoong Hesus, kailangan po na yung commitment po natin sa Panginoon ay hindi po dapat nagdi-decrease. Yung commitment mo sa Panginoong Diyos is dapat lifetime commitment. Kaya ang topic natin is about building the church as God's kingdom. So, alam po natin about sa atin, nung nasa Pilipinas tayo, alam po na about sa atin may kani-kaning family. Ngunit, alam po natin na ang pamilya na pinuntahan natin ay yes, ang sentro ng ating pananampalataya ay siyempre ang Panginoong Hesus. Ganun pa man, mga kapatid. Lagi po nating alalahanin na commitment is very important, especially in the church. Especially sa isang pamilya na kinabibilangan. At alam po natin na ang pamilyang yan ay ang Panginoong Hesus lamang ang foundation ng family. So, bilang parte ng church o ang family o spiritual family,
kailangan bantayan po natin ang commitment natin. Sabi ko nga kanina, commitment is a lifetime to God. Amen po ba? Bilang parang mag-asawa, hindi naman pwedeng nag-asawa kayo ngayon dahil ayaw niyo, maaring may hindi kayo pagkakaunawaan, ay ibabalik na kita sa nanay o tatay mo. Hindi naman po pwede yun. Amen? Ang mga mag-asawa is lifetime commitment din po yun. Same to God. Same po sa family na kung saan po tayo dinala ng Panginoon Diyos. Even our commitment to Jesus Christ is a very important. And your commitment to the church, kung saan po tayo dinala ng Panginoon Diyos. In Acts chapter 2, verse 46 and 47, makita po natin dito na bilang isang pamilya is kailangan i-develop yung relationship. And not only relationship but also our fellowship. Kagaya po ng ginagawa po natin. Amen? Sabi niya sa verse 46, dito po natin makikita na kung ang isang pamilya na ang Panginoong Hesus ang sentro nito ay magkakaroon ng bunga. Alam niyo po ba na ang panalangin is, alam ko po na ang bawat sa atin ay naipanalangin bago tayo nananampalataya. Amen po ba? So, ibig sabihin, naging bunga tayo ng panalangin para makita po natin ang totoong commitment sa Panginoong Hesus. In verse 46, sabi niya, every day they continued to meet together in the temple courts. Disaymitas mga kapatid, sa Ilocano, hantay ko ngayon na maunga nga agbi-meet together uray the same places. Amen. Uray may ibang marignan na kanya mo po, kastoy. Si kastoy man ang tinakita mo Sunday. Hindi kastoy man ang tikad mo Sunday. Si suman ang tikad mo Sunday. But you know, it is yung importante at ang sentro ng commitment mo, yung commitment mo sa Panginoon. Hanggang ngayon na mauma, hindi ka magsasawa na pumunta sa church. At the same time, pag pupunta tayo sa church, hindi dapat mahal na araw yung itsura natin. Kita niyo man, nakabay. Hindi po dapat. Kasi yung mga earlier believers, alam nyo, everyday, tignan nyo yun, everyday, tayo every Sunday na natin. Everyday, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes. So bilibak iti highlands ka, urehan na lang amo, no, makita na iti tao ka, ay, tayo dito, kapi. But they broke bread in their homes and ate together with glad and sincere heart. 47, praising God and enjoying the favor of all the people. Napapaboran ba kayo ng Panginoong Diyos? So why na hindi po natin i-testify ang pabor ng Panginoong Diyos? For us to na ibigay yung pasasalamat sa Panginoon. And sabi niya, hindi lang isang tao, all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Magpasalamat ka, kapatid, dahil araw-araw na sa tuwing umaattend ka sa gathering or nung pagtitipon ng mga mananampalataya sa Panginoon, ang akala mo lang siguro ordinary lang yun. Pero kung alam mo na ang ginagawa mo ay
nakasentro ang Panginoong Diyos, ay may enjoy mo talaga yung favor ng Panginoon. Hindi ka mag-i-struggle. Hanggang na mauma. Hanggang na mabando. Uray ka sa ano, kaaday yung ibiyahe. Amen. Kahit malayo yung babiyahe mo, kung alam mo na may joy sa puso mo, yung commitment mo sa Panginoon is talagang siya ang nakasentro sa pagsisilbi mo, ay hanggang ang sagot. Hindi ka tatamarin. Hindi ka rin mapapagod. Dahil alam mo, pagdating ng araw, yung pabor ng Panginoon Diyos ay mararanasan mo. Kaya nga, magpasalamat tayo dahil everyday, amen, everyday, alam natin na ang Diyos ay nagbabantay sa atin. Ang Diyos ang kumikilos sa buhay natin. Kaya, magpasalamat ka bago mahuli ang lahat is makakakilala ka sa Panginoon. Ngunit hindi lamang sana ganun. No? Pagdating sa ganung bagay mga kapatid, hindi lang na naniwala ka sa Panginoon, tama na. Kaya yung commitment mo sa Panginoong Diyos, lifetime, sabi ko kanina, dahil hanggang dumating ang Panginoong Diyos, yung commitment mo, hindi dapat nag-decrease, nag-increase. Nag-level up sana. Di ba? Yung mga mahilig sa mga computer games sa inyo. Ayaw nyo na palaging nasa level 1. Gusto nyo laging nagle-level up yung, Pero alam niyo ba, na habang tumataas yung level mo, tumataas din ang testing sa buhay mo. Ganun pa man, kung sa laro na nakakayanan mo, natalunin mo yung kaaway mo doon sa nilalaro mo, the same dapat sa Panginoon Diyos. Hindi dapat tayo nag-i-struggle kung alam natin yung commitment natin sa Panginoon Diyos ay tunay. Amen. So, they continue to meet together in the temple courts. In the same, in Hebrews 10 verse 25, sabi niya doon na let us not give up meeting together as one are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Every time na nag-meet together tayo sa mga kapatid, mayroong na-encourage sa atin. Mayroon din na-discourage. Bakit? Kasi ayaw niya ma-encourage. Kaya nga, wag sana po natin i-neglect ang fellowship, ang meeting together as a family, as a church. Dahil dyan po tayo nag-grow spiritually. Dyan po tayo nag-level up spiritually. Dyan po natin nakikilala ang bawat isa sa atin bilang mananampalataya. Amen? Kaya kung walang fellowship, mga kapatid, kung hindi tayo nag-meet, kaya yung iba, humihinga na, ipapaigid na, ibagida. Gaputa, murang da, itipan ang atin ng fellowship. Same in the church. Hindi po dapat, hindi sana tayo satisfied na every Sunday. Amen. Sunday tayo magkikita. Although we understand, some of you, na malayo sa pamilya. But, mayroong mga online, mga kapatid. Wala kong reason na hindi mo mapagsilbihan ng Panginoon Diyos. Kung ang sanglibutan is kaya nilang gawin lahat,
Kaya kailangan makiuso ka rin na gawin mo lahat except yung against sa will ng Panginoong Diyos. Kaya, we enter to the temple courts with thanksgiving in our hearts. Hindi po tayo pupunta sa presensya ng Panginoong Diyos para dalhin yung mga problema. But then, prepare our hearts, i-prepare po natin yung puso natin to give thanks to God. In bad times or in good times. Makakapagpuri lang ba tayo sa Panginoong Diyos in good times? How about in bad times? Diyan po na susukat mga kapatid. Amen? Hindi lang po dapat makapag-testify sa Panginoong Diyos for His goodness. But even the negative, yung mga napasama, yung mga nangyari na hindi maganda sa ating buhay, why not na sabihin mo sa Panginoon? Uray na lain tayo. Antay yung mga utapan dito, kinalain niya ang Diyos. Amen. Why not na you come? Apagka kinaapos. Amin tayo ang dapat ipagdaldalanan. Amin tayo ang dati pa nakatesting itong galbaysan. Pastor ka man, leader ka man, amin tayo ang dati pagdalanan tayo ng testing. Nung kita tayo, kakapsat, i-commitment tayo. Iti pamilya ng Panginoon. So we enter into the temple courts with thanksgiving in our hearts. Nagpapasalamat pa tayo in our hearts. And praising God full-heartedly. Hindi dapat pagpasok natin is, hello, smile. Hindi na nakasimangot ay, pag makita niyo yung aura ng tao, pag nakasimangot ay maaaring may nakaaway yung asawa o di kaya may problema na dumating. Hindi po natin maiwasan yan, but then, as long as, mga kapatid, na yung joy mo is timid mo ang Panginoong Diyos, why not maalis yan? Kung i-allow mo ang Panginoong Diyos. Kaya minsan, makita mo ang isang tao, parang pasan niya ang buong daigdig. Pero wag po sana natin ipairal yung ganun mga kapatid. Dapat, we are all excited. Every Sunday. Every time that gather tayo, dapat excited tayo. Uray pa yung Sunday ka, excited tayo. Tadita, diyan ko makikita ang commitment mo talaga sa Panginoon. Amen. Kaya nga doon sa verse 47, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Kaya magpasalamat tayo dahil day by day, alam mo natin na may ginagawa ang Panginoon Diyos. Amen. Kahit yung katabi mo ng Sunday, katabi mo pa rin ngayon, doesn't matter. Amen po ba? So, in Acts chapter 2 verse 42, Acts chapter 2 verse 42, so sabi niya, they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread
and to prayer. So hindi po maalis mga kapatid during our gatherings, our fellowship, hindi po maalis din ang prayer. Prayer is a very important. Amen? Even the prayer meeting is the neglected ministry. Pero tayo bilang mga mananampalataya kay Kristo, hindi po dapat nane-neglect. Amen po ba? Even your personal life, personal devotion nyo, hindi po dapat na-neglect ang prayer. Because prayer is the backbone of the church. Hindi po tama yung ang church, kahit gaano yan kalaki, kung walang nananalangin, hindi mag-flow ang presensya ng Panginoon Diyos. Kahit sa pa yung pinakamalaking church dito sa mundo, kung walang panalangin, kung walang nananalangin doon sa loob ng church na yun, baliwala ang laki ng building. Baliwala kahit marami ang tao. No? Kung ang mga tao sa loob ng malaking building na yan ay walang nababago sa buhay niya, it is useless ang building na yan. So my point is, even nandito tayo sa church, at kung anong napag-aralan natin sa church, dalhin din po natin sa bahay natin yung mga natutunan natin na salita ng Panginoon. Para sa gayon, makita natin na ang church na pinupuntahan mo ay talagang ang church ng Panginoon Diyos. Amen. Kasi useless din mga kapatid. Pupunta tayo sa church and then walang nababago sa'yo. Sayang ang oras mo. Sayang ang araw mo na nakaupo ka at wala kang natutunan. Pag uwi mo sa bahay, you are the same unbeliever. Tapos sabihin natin, di balik ka ng church sa kahit na umanay din ang kursa. As long as alam mo as long as na alam mo ang status ng pagsiserve mo sa Panginoon. Either you are in the church or outside in the church, dapat dala-dala mo ang salita ng Panginoon Jesus. That is part of our commitment. Amen po ba? So, miracles is happening in our life if ang commitment natin ay totoo sa Panginoon. Even our commitment is until death. Hanggang kamatayan po ang commitment sa Panginoon Jesus. Diba, mga mag-asawa? Or better words, tell that to us part kung natin. Even kina-apodus, mga kapatid. Even our commitment to evangelism. Commitment to evangelism is to preach, to share the word of God. Ilang taon na tayo nananampalataya? Ilan na ang nasiran natin? Ilan na tao ang namit natin na naisiran ng salita ng Panginoon? Minsan hanggang doon lang tayo, nag-share tayo. Ba't kumusta yung follow-up? Pina-follow up ba natin yung mga invites natin? Yung mga nadala natin sa church, nasaan na? So that is part of our commitment. Yes, nakapag-evangelize tayo, nakapag-share tayo, praise the Lord. Pero one thing na hahanapin sa atin ng Panginoon Diyos, nasaan yung bunga mo? Where is the fruit? Saan na yung bunga mo, anak ko? Anak ko, Jerry. Saan na yung
usher mo, siya na yung siniran mo. Yes. That is our accountability to God. Mahirap ang paiso. But then, mahirap naman lahat ng bagay kung walang Panginoon Diyos na tutulong sa iyo. Uri ng iwang-iwat ka na tao. Uri talabitag ka na tao. Nung naupawan niya ako Diyos na ipangpangko ng ay. So always, kung gusto po natin, mga kapatid, na gamitin ng Panginoon Diyos, ay kasapulan tayo itutulong niya ako Diyos. In Genesis chapter 2 verse 7, sabi niya dun sa Genesis chapter 2 verse 7, the Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. So, breath of life is other name for Holy Spirit. Kaya, ang tao nilikha ng Panginoon Diyos para siya ay mabuhay. Hindi para lang kumain, hindi para lang magtrabaho. But the main purpose kung bakit po tayo create ng Panginoon Diyos is to worship Him, to honor Him, to obey Him, and to glorify Him. Yung mga trabaho natin, it is extra blessing lang ng Panginoon Diyos. But the true or ang main purpose natin, mga kapatid, kung bakit tayo nabubuhay is to worship our God. Kaya, sabi mo sa katabi mo, pasalamat ka at buhay ka. Yes. Nakakatawangan pero maraming namamatay na second. Pero magpasalamat ka, marami ka pang pagkakataon na ipakita mo ang true commitment mo sa Panginoon. In Genesis chapter 2 verse 15 to 17, ang sabi niya doon, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. And the Lord God commanded them, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat of it, you will surely die. Kaya na sa ulit kakapsat na daytoy is Liman Brother James 3 verse 15. So, ang trabaho pala natin is to take care the kingdom of God. Ano yung mga parte ng kingdom ng Panginoong Diyos? We have two parts of the kingdom of God. Number one is household. Household, family, including church. Amen? Spiritual family. That is part of the kingdom of God. That we need to take care of it. In Deuteronomy 12 verse 5 to 6, Deuteronomy 12 verse 5 to 6, okay? Sabi niya dito, but you are to seek the place the Lord your God will choose from among all your tribes to put His name there for His dwelling. To that place you must go. There bring your burnt offerings
and sacrifices, your tithes and the special gifts, what you have vowed to give, and your freewill offerings, and the firstborn of your herds and flocks. Diba maraming mga offerings doon? So it means, from the beginning until now, hindi po nang babago yung command o salita ng Panginoon Diyos. Na kailangan i-practice. Na kailangan po natin mag-submit sa Panginoon Diyos. So even our activities, that is a part of the kingdom of God, like prayer meeting, Bible study, evangelism, concert crusade, part ng kingdom ng Panginoon Diyos. Na kailangan mga kapatid. Amen? Kung sinasabi mo palagi na wala kang talent, kahit man lang sana manalangin ka. No? Kahit man lang nakaupo ka doon sa isang lugar kung saan ka komportable, kahit man lang sana nanonood ka, ipanalangin mo yung event, kung may mga concert crusade, that is malaking bagay na nandoon ang presensya mo. Amen? Ibig sabihin, yung commitment mo is nandoon. Malaking bagay yung nakaupo ka lang doon at pumapalakpak para sa Panginoong Diyos. That is part of your commitment. Mahirap ba na gawin ang nararapat para sa Panginoon? Hindi ang Panginoong Diyos na hindi nahirapan na ibigay sa atin yung mga hinihingi natin sins. Simula nang nakilala natin siya. Pero bakit pagdating sa Panginoon, mahirap? Kaya nahihirapan tayo mga kapatid. Kasi minsan kulang tayo ng panagpaka, anong tawag doon? Kulang tayo na magpakumbaba. Nawawalan tayo ng pagpapakumbaba sa Panginoon. Kaya nahihirapan tayo na magpagamit, nahihirapan tayo na mag-commit sa mga activity dahil maraming kaso. Maraming mga bagay na nagiging malapit para hindi mo magawa yung part mo as a family o as a church. Kaya nga sabi ko kanina, wala akong rason. O mag-online Bible study tayo. Online prayer meeting. Hello? Kaya dumarating sa point na marami tayong struggle sa buhay. Marami tayong problema. Kasi napapabayaan na natin yung spiritual na pamumuhay natin. Nawawala na ng connection ng Panginoon sa buhay mo, sa pananampalataya mo. Kaya minsan nakakapaghina, nawawalan ka ng gana. Nagiging bad mood nagkakaroon ka ng bad mood minsan. Dahil kulang ka actually ng salita ng Panginoon Diyos at nawawalan tayo ng gana. Kaya wala tayong time. Kasi wala tayong gana. Kadalasan din wala tayong pakialam. Pero paano natin may establish ang totoong commitment natin kung kahit man lang sana minuto. In Genesis, number 2, parts of the kingdom of God is vineyards. In Genesis chapter 1, verse 28. So, ito na yung hinahanap ng Panginoong Diyos sa ating mga kapatid.
na kailangan po natin pagtrabahuin bilang mananampalataya sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magre-relax. Verse 28, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Okay, take note ito mga kapatid. Nami-misunderstanding ko itong be fruitful and increase in number. Ang tinutukoy po ng Panginoon Diyos is yung mga mananampalataya. Yung mga unbeliever is kailangan na maging believer. Na dapat po mag-raise up ang bilang ng mga mananampalataya. Amen po, hindi yung kaya sabi nila na di bali ka magpa-family planning, hindi po yung ganun. Magparami ng anak para masaya ang buhay, hindi po ganun. Pag magparami ka ng anak tapos wala kang trabaho, paano yung mga anak mo? Amen. So tinutukoy ko dyan is yung spiritual. Yung mga unbeliever, maraming unbeliever dyan, nakita po ninyo? Marami silang sasakyan. Yan po yung tinutukoy ng Panginoon Diyos na dapat mag-increase, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish of the sea and the birds of the air, and over everything greater that moves on the ground. Kaya po binigyan tayo ng authority ng Panginoong Diyos para yung mga unbeliever is maging believer. Hindi lang po sana, di bali na saved na ako, di bali na alam mo na ang pupuntahan ko. Hello, wala ka bang konsensya na hindi mo man lang maisip ang mga kakilala mo? Marami siguro sa inyo ang maraming followers sa Facebook. Bakit hindi po natin gamitin ang gadgets natin para i-share ang salita ng Panginoon Diyos? Hindi para i-share yung picture mo doon sa puno na iba-iba ang kulay. Hello? It is time, mga kapatid, to rise up as a believer. Niya po Diyos, di makasasao ka na tayo, hantay ka agre-relax in. Tilubong, ato ti mapaspasama ko. Kaano tayo pa yung mariin? Numayan iti Apo? Bakit sa Pilipinas, maraming pinapatay na project na church sa family ito? Kasi may nagtanong kay Bishop, Bishop, sabi mo, darating ng Panginoong Diyos, malapit na siyang dumating, bakit marami pa tayong project na church na pinapatayo sa iba't ibang lugar? Alam niyo kung sagot ni Bishop? Para may puntahan ang mga maiwan. Yung mga hindi pupunta para may puntahan sila. Gusto niyo ba na maiwan? Puluhan na rin kapatid. Yes. Kaya ang mission natin sa pamilyang ito is to plant churches in every places para i-share ang salita ng Panginoong Hesus, para mariing dagitay at maturo. Bishop mutahan na pumayag na mabariya. Iso nga ang turno, sige ang nga serving uri pastura, I'm not excited yung judgment pagdating ng Panginoon Diyos. Hindi ako excited. Hana siya, paborito ni Apo Diyos. Agpapada tayo, itinebol. Gusto nga, titinulong tayo, kakabsa. No, agad, i-encourage ka. Agpa-encourage ka ng hana nga kanayon na sila in-encourage. Encourage mo ito, ibagi. Amon na garudan. Maumay, iti Apo, agre-relax ka pa. Agre-relax tayo pa ilan.
Uray na punpuno, titimba, iti kararag, isangit na iti kakabsat mo. Musika mismo, kat awan di alalamidan. Automatic na talaga makakita. Uray ka na kami mapapasoy yung makapasangit. Ang sangsangit kami kinaapo. Uray ka sa ano, itisangit ni. Kada kayo makakabsat na ay ayatan ni. No ti part yung ama na aramidan, kasanungan. Uray awanan iti may sangit ni kinaapo, tapno may salakan ka. Tapno malain ka kuma. Tapno agamiris ka habang adapay ng titsyempong. And then, mamsan, katawa ka lang, agri-relax ka pa lang. Awan di alamidan. I know, alam nyo ang sarili ninyo. Wala adong di prayer warriors na mangikakaralag kada kayo. No si kayo mismo kakabsa. Hanyo matagdagan itipagiyo. Hanyo matulungan itipagiyo. Kasano tayo nga makita. Kasano yung nga makita. Di Yesu Kristo nga kaya mo makita o. Urayan tayo iso na. Dagito yung aramidan tayo kanagsagana. Tapno makasagana tayo amin. At tinulong tayo, at ikinararag tayo, at i-encourage tayo, tapos kastawan, di mabati. Tulungan niyo at ipag-iw. Hindi po habang panahon magkakasama tayo. Hindi po habang panahon may nag-i-encourage sa inyo. Hindi po habang panahon may connection tayo dahil minsan may mga tayo na no? Pero kahit man lang sana na may nag-i-encourage sa'yo, encourage mo rin sa iyo. At pag-isipan mo ay totoo na. Ay tama nga yung kapatid ko, yung brother ko, yung sister ko. Amen po ba? It's time mga kapatid, mariin tayo. We need to take care of the kingdom of God. Sabi niya in John 21 verse 15, John 21 verse 15, okay, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you truly love me more than this? Yes, Lord. He said, you know that I love you. Jesus said, feed my lambs. So, di kaya na sa ulan, kausap, di panangayat tayo kinaakong Diyos, panangayat tayo kinakabsa. Diyan, ang sisiner, pag-i-encourage tayo. Mag-attend tayo, ipinagiging activity. Once in a week, kahit man lang sa loob ng isang linggo is naka-attend ka ng isang activity. Praise the Lord. Para ma-remind ka, para mas lalo kang maapoyan ng salita ng Panginoon Diyos at para hindi ka, para hindi mapatay yung apoy na nasa sayo. Kaya nga, tanong ng Panginoon Diyos sa atin. Tanong sa atin ng Panginoon Diyos ito sa atin. Hindi lang kay Simon Peter. Amen. Huwag na po natin hintayin na tanongin ka mismo, personal ng Panginoon Diyos. Gusto mo ba na harap-harapan? Kailangan po natin gawin part natin. So, to love God first
in the book of Mark 12 verse 30. So kailangan mahalin mo natin ang Panginoon Diyos para mahalin na kaya natin mahalin ang iba. Amen po ba? Kaya mong mahalin ang kapitbahay mo kahit sinisiraan ka. Kahit sa trabaho, alam mo po na may mga katrabaho tayo, ayaw tayo. Pero kaya ba natin silang mahalin at patawarin kung may nagawa silang pagkakamali? So una sa lahat, mahalin mo ang Panginoon Diyos para kaya mong mahalin ang taong baka ipagpalagay mo hindi ka mahal-mahal para sa iyo. So, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Even Deuteronomy 6 verse 5. So, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. And obey His command. So, gusto po natin na i-prove ang pagmamahal natin sa Panginoon, we need to obey His command. In John 8:31. John 8:31. Okay? To the Jews who had believed Him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciple. So, hindi po bilang mga mananampalataya, hindi po dapat nawawala ang teaching ng Panginoon Jesus. Kailangan kahit nasa trabaho ka, baon-baon mo yan. Hindi lang yung pagkain baon, physical na pagkain, yung baon na baon mo yung salita ng Panginoon Diyos. Na kahit man lang sana, no? Na kahit marami kang kaharap na mga puti dyan, ikaw lang ang Pilipinong maaari, ay, huwag mong ikahinga ang Panginoon Diyos. Kahit na nandun sila sa harapan mo, manalangin ka pa rin. Dahil ikaw mismo ang special doon. Dahil anak ka ng Panginoon Diyos. Tinitreat nyo ba ang sarili nyo na special? Siya, tinitreat mo ang sarili nyo na special. Amen. So, treat nyo ang sarili nyo as special dahil special kayo sa paningin ng Panginoon Diyos. Hello? May natutunan mo ba tayo? Amen. Yeah. So, give yourself fully to the work of the Lord. In 1 Corinthians 15 verse 15. 1 Corinthians 15 verse 58. Therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. So give yourself fully to the work of the Lord. At kailanman hindi mababaliwala yung ginagawa mo pagsisilbi sa Panginoon. And bear fruit. In John 15 verse 16. Kaya nga, sabi ng ating tatay, sa pamilyang ito, kahit man lang sana sa loob ng isang taon, idala ka na ano yung required ni Bishop ko natin. Ilang kaluluwa? Dalawa? Kahit man lang dalawa? Or isa? Basta, ano yung sabi niya dito sa John 15 verse 6? You did not choose me, but I chose you, and appointed you to go and bear fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask in my name. Okay? So, balik-balik ka rin lang natin mga kapatid, pinili ka ng Panginoong Diyos.
Hindi siya nagkamaling pinili ka. But then, kailangan sa pagpili niya sa iyo, makita niya yung bunga mo. Fruit that will last. Amen po ba? So, ito yung mga hindrances to build the kingdom of God. Number one, anxiety of life. Look with anxiety of life, worrying, and then drunkenness. Drunkenness, naging vices, any kind of vices that is a part na hindrance to build the kingdom of God. In Luke 21 verse 34, be careful, for your hearts will be weighed down with dissipation, drunkenness, and the anxieties of life, and that they will close on you unexpectedly like a trap. So be careful. Be careful mga kapatid sa mga vices. Yung mga hindi natin ma-give up. Yan po yung minsan na hindi nakakaaya sa Panginoong Diyos. Amen po ba? Kaya ang anak ng Panginoong Diyos, araw-araw is dapat nababago. Amen? Another is faithlessness. Minsan, may ganito tayo. Faithlessness, doubt, Another is backsliding. No desire in his heart to read the Word of God. Yun yung mga attitude na isang backslider. Walang desire na magbasa ng salita ng Panginoong Diyos. Walang desire na manalangin. But you know, mayroong reward ang Panginoong Diyos ang sino mang gumagawa ng kanyang kalooban. According in the book of Matthew 6 verse 33, seeking first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well, or added unto you. So, may reward po mga kapatid. Kaya, pag-igihan po natin, para tayo nasa eskwelahan, nagre-review po tayo para pagdating ng exam, meron po tayong isagot. Amen po ba? Kaya kung hindi ka nagre-review, hindi ka nagbabasa, anong isasagot mo sa Panginoon? So kailangan meron po tayong isagot. Amen. And enduring well to heaven. Hindi po dito sa earth. Enduring our wealth to heaven in Luke 12 verse 33. Last two verse. Okay? Luke 12 verse 33. Okay, ito yung tanong doon sa rich man. Tanong niya kay Jesus. Sell your possessions and give to the poor. Provide purses for yourselves that will not wear out, a treasure in heaven that will not be exhausted, where no thief comes near, no moth destroys. Ibagbaga ni Apodus dito na kayamanan ng hilangin. Nagigay na isyaran mo, na naisalakan, na mati, nagtultuloy, iti may isang kayamanan. Dagito'y panantad tayo, iti tithes and offering kada tayo, kat dagito'y marireach out na lugar. Amen?
According sa report, 219 jail ministry ang na-open sa Pilipinas, na whole Philippines. Palampakan na po natin ang Panginoong Diyos. Alam niyo po, na kahit wala kayo sa Pilipinas, dahil sa binibigay niyo, maraming kaluluwa ang nakarinig, nakaranas ng pagmamahal ng Panginoong Diyos dahil sa pagbibigay ninyo. Na-reach out ang mga taong ito dahil sa pagmamahal ninyo sa pagbibigay, especially sa Panginoon. So yun yung isang treasure na ini-invest mo sa kingdom ng Panginoong Diyos. At alam mo, mga kapatid, naka-account yan sa listahan ng Panginoong Diyos. Kaya huwag mong mamagaanin ang pagbibigay mo ng tithes and offering, special offering, dahil may nakalaan na special para sa mga anak din ng Panginoong Diyos na kagaya na nais na maranasan ng Panginoong Diyos. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon dahil naturuan tayo kung paano magbigay. Amen. Ibig ko lang. Alam niyo po, ang blessing ng Panginoong Diyos, kung ganito po tayo, although may blessing to, no? Blessing mo ito, kung ginaganon mo lang yan, papaano papasok yung ibang blessing? Kung naka-close palagi ang kamay mo. Itry mo kayang ibukas. In and out ang blessing ng Panginoon. Magkuha ka ng buhangin, magdakot ka ng buhangin. Diba? O konti matitira sa'yo. Kung ganun po tayo sa Panginoong Diyos, ay ganun lang din ang blessing. Pero kung ganito ka, dahil alam mo ang provider mo ang Panginoong Diyos, dahil alam mo na ang Panginoong Diyos ang nagsusustain sa'yo, hindi yung material, yung may salakan di pamilya, mabati di pamilya, hangal sa sakit di pamilya, that is part, iti blessing ti Apo. Hana nga din na immaterialan, iti kita ang tayo kakapsan. Iso nga, no, sublihan tayo din Malakay, chapter 3, verse 6. Natibaga ni Diyan. I, the Lord, do not change. Ang Panginoong Diyos kailanman hindi siya nagbabago. Yeah? I, the Lord, do not change. So you, O descendants of Jacob, are not destroyed. Di kaya't nangasawan, gabot ay itad mo, iti-tithes and offering mo, special offering mo, or any offering na alam mo na ni Apo Diyos itinangitadam. Kat you, descendants of Jacob, are not destroyed. Hanga mapiste, iti anyaman, o adaman, igardin yung di Pilipinas. Yan. Dahilan, ipagbagana na you, O descendants of Jacob, are not destroyed. Hangka nga maawanan in times of your need. Hangka nga haan nga agsakit ti pamilya. Hangka nga agpawitak mo medication iti family. Amen. Dahita iti kayo na asawa nga nagbalbaliw ni Apo Diyos. Nung si kagat hangka magbalbaliw nga mamtid para kini Apo. So nga, agyaman tayo kakamsa. Taga po, kini Apo Diyos lang masusustain tayo. Ni Apo Diyos lang iti amin aning. Haan na nagmurang iti Apo, masubsobra kayo isunod. Musikalig limitahan. Ni Apo Diyos unlimited ka na yun. Amen. Haan nga limited iti bendisyon ti Apo. Unlimited iti inaldaw-aldaw. O di testimony ni pastor. Di na pasamak na nag-labor isuna, nag-anak isuna, ekspektado ni anak ko, iti bayadan ni.
Kung compute isuna, every time ang sauda, ang compute isuna, isit aside na dito, isit aside na dyan. You know, naimbag iti ako in every aspect of our life. Expectaran mi, iso nga kasama ko nga, sagano ti kasjay nga kandidat ka. Diba? Autak man, agpakada man. Iban, hindi pa nagpakada, hanga nari, no, para kanya ka, gabot ay balok kinapudus hanga nari ka. Namin anong nga dire-diretso, hindi pa nagpakada iti amo. Tisumbat na lang, no problem, no worries. Amen. Kaputa, Lord, among kasi kaapo, iti, nangitala kami, kita ito. Check up ti pastora next week. Agpakada, kasusuro ko lang, agpakada na lang. Good, no problem. Amen. Kapay, at ti pa po niya ako, Diyos, may enjoyin mi. Kaya naman nga may enjoy ko kakapsa. Di hospital, kung namin pa yung midwife na nagkitakin pa na, nagpakada kami ka, last night ni DJ na matulog, nino bigat agawit kami. Kung namin pastor yung midwife. At, kung namin hindi pa, ako rin ka ti alaot, kung namin anya ti alaot na, dalaan na kami ti supply ni baby. Ito ito'y, sakpay kayo na agawit, yawin ko tayo ito'y abi. Diba? Diyan, hindi, ma-surprise ka, i-bendition ki ako. 3 days up, actually, 3 days up na nag-stay dyan. 3 nights, kurang kuma. Got 195 anay ang bayada. Tasyak kimang bantay kin pa. Amo yun, nagbayad kami dyan. Nagbayad kami, iniromor kami. 200 lang, itinanada. Kat kung computer ni pastora, mga around 6 something, kasi yan, 600 plus. Nagpa-epidural, iso na, kaputa, na kaya iti sakit. Kat pununada, 1,000. At dapat yung timalata. Kat, aman titanan mi. Kat, sige kiti. Tapatulit ka sa kamaligatan. Nagpa-epidural. Panpanon na ito ni 1,000. Lord, bahala ka na. Iti nagbayad kami. Umuyong 600. Kat J 400 na isaypi. Amen. Amen. Then pagpanunod kami, no, sino pa ba iti mangasikaso kinuwana? Ti part ko lang hindi man-encourage mo ka, di ba ni kaya kita? Di ba kita, dapat ito yung karakaran? Kat itinalpas na nag-labor isuna. Ni adumagdan na midwife na timulong kitwana na assist kitwana. Even ti doktor na. Amoyot ti doktor na. Kanayon na ibagbaga na kayo nga every time nga pa-check up. Ni, na mo aiwanan ti pagin. Kapot adat ti diabetes mo. Paka ti hypertension. Kastya high risk iguam. Panagsikog mo. Na mo aiwanan ti pagin. Kastoy iti iguam. Lumasisayan ka. Kastoy ti bayadan. Dito na doktor. Ang kami nagpanpanong iti bayadan ni, iso na nagpanpanong iti, iso na tayo papaborito iti bayadan ni. Kat, kung na ni pastora, di ba nita, ipag-pray ni Dayta, kung na iti doktor na. Iti pa, kung namin o, kat di, surprise kami. Dito doktor na kami magbaga, nga kasi iti bayadan, masigis ka kasi iti bayadan. Puro bayad iti pagbaga. Hindi pa, hindi na isettle amin. Ang mga iting kasana dyan doktor, inumaragawag na, dyan awan ti insurance ni, hang kami covered ti insurance. Gat mo yun, nagigay ang simsingan ka na kami, like JP dyan. Kuna na JP dyan na, according to your doctor, awang kanong ti kayo covered ti insurance. Ang kung ngayon ang kayo na singiran itinakon, di minimum lang. Di ba? Masurprise ka, kinaimbag iti ako. Gabuta, isudag ipagtaltal hantay mo. Hantay mo kaya, kakabsat, hantay mo kaya iti banbanag ng kasyay. Nga po Diyos lalo iti mangisabot ito. Di Matthew 6:33, ang paiso.
Napanak ang peso di Pilipinas, ijay Japan, 5 years ko ijay. Never ak na nagpawid na pang medication ni family, na pwede dahil na batcho 633 nga dahil. Ang peso. No, ang peso tayo kinapulos, ang peso iso na. Iti promises na ito, dahil ito favor na. Amen. Iso nga dahil pa, kakabsat ko may encourage tayo, iti kinaimbang iti apo. Kantakdaran tayo, iti kamati kinapo Diyos. Anyaman iti mapasamok, iti biyan mo. Anyaman iti riga, ni Apo Diyos, alam tatanayo ang gandang maging. Kuna naman iti Acts 17 verse 27, nga ni Apo kathanga adahin nga tayo. Sige, itan tayo ng basaan tayo dyan. That is for us to be encouraged. Nga ni Apo Diyos hanga adayin kinyam dan kinyam. Tayo sunagad, iti Diyos tayo nga pagserserbihan tayo. That is our conclusion. God did this so that men would seek Him and perhaps reach out for Him and find Him, though He is not far from each one of us. Ni Apo Diyos, nga daking ka na daking niya, kathanga dayon kita. So, nagita kakasap, iti mensahe ni Apo Diyos kada tayo for us to encourage, and patuloy na mag-serving ka ng tayo. Amen po ba? Amen. God bless you all.